Nagpahayag ang Foreign Minister ng Syria, si Assad al-Sheikhbani, ng pag-aalala sa Syrian media tungkol sa ilang armadong milisya sa Lebanon na kumikilos labas sa kapangyarihan ng Estado. Para sa detalye, kumuha tayo ng update mula kay correspondent ng I-24 News English, Joe Brown. Live ngayon sa Hilagang Israel, malapit sa hangganan ng Lebanon at Syria. Ngayon, Joe, matagal nang aktibo ang Hezbollah sa Lebanon at Syria. Pero sa ilalim ng bagong liderato ng Syria, sinusubukan nilang labanan ang proxy ng Iran. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga pahayag na ito sa aktwal na sitwasyon sa lugar? Sa totoo lang, naging tinik sa gobyerno ng Syria ang Hezbollah mula nang sila ang namuno noong 2024. Tandaan mo na tumutulong sila sa gobyerno ni Assad noong digmaang sibil sa Syria. May humigit kumulang 10,000 mandirigma ang pumunta roon para sumama sa kanila. At may malakas pa ring presensya sa ilang bahagi ng bansa. Pero ang problema ngayon ay patuloy pa ring nagdudulot ng kaguluhan ang mga proxy na ito sa kabila ng hangganan. Tinatangkang ipuslit nila ang mga armas sa kabila ng hangganan. May iroon pa rin silang mga lokal na proxy sa buong rehiyon. At ito ang isang bagay na sinusubukang tapusin ni Ahmed al-Shara. Sinusubukan niyang pag-isahin ang lahat ng mga milisya sa ilalim ng isang organisasyon, ang Hukbo ng Syria. Pero ayaw ng Hezbollah na mangyari iyon. Sa katunayan, noong nakaraang linggo lang, nagawa ng mga puwersa ng seguridad ng Syria na buwagin ang ilang mga proxy ng Hezbollah sa buong bansa na nagpaplano ng mga asasinasyon laban sa mga pangunahing ministro. Kaya sa madaling salita, kung mahina ang Hezbollah sa Lebanon, magiging mahina rin ang Hezbollah sa Syria. Nagkakaapektuhan ito sa isa't isa. Kaya naman sinabi ni al-Shabaini na gusto niyang mabawasan ang impluensya ng Hezbollah sa Lebanon. Ipinakita ng nakaraang 3 taon na karamihan sa gitnang silangan ay nais lang ng kapayapaan matapos maranasan ng pinsala at paggawasa. Ayaw nila na may sinumang umasta bilang pangunahing superpower at kontrolin ang lahat. Gusto nila ng isang uri ng diplomasya sa buong rehiyon. Masama ito para sa Hezbollah dahil sila ay lumalakas kapag may kaguluhan at kawalan ng malinaw na kapangyarihan. At sila ang sagabal sa kapayapaan sa pagitan ng Syria at Lebanon. At hindi lang iyon, syempre, sila ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makaalis ang IDF mula sa Timog Lebanon, kaya maaring magbukas ng daan sa posibleng kapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Kaya kapag nagkatugma na ang lahat ng ito, maaring magkaroon ng pangmatagalang landas, gaya ng binanggit ni al-Shabaini, para sa normalisasyon sa pagitan ng Israel at Syria. Pero may mga hakbang pa rin kailangang gawin. Pero ang pinakamalaking issue dito sa rehiyon ay ang Hezbollah. Iyan ang gustong pigilan ng Syria sa sarili nilang bansa at sa Lebanon para magkaroon ng bagong gitnang silangan tulad ng nais ni al-Shara. Joe Brown, salamat sa ulat at malinaw na paliwanag. Muling lumalapit ang Syria sa Europa. Ipinanambalik ng European Council ang ugnayang pangkalakalan sa Damascus bilang malinaw na senyales ng pangako ng EU na makipag-ugnayan at suportahan ang pagbangon na ekonomiya ng Syria. Bahagang sinuspinde ang kasunduan noong 2011 sa panunupil ni Assad sa simula ng digmaang sibil. Ngayon, habang pinapalapit ni Pangulong Ahmed al-Shara ang Syria sa kanluran, malaking diplomatikong tagumpay ang hakbang na ito. Isa pang mahalagang diplomatikong hakbang ang pag-uusap ng Syria tungkol sa relasyon nito sa Israel. Narito ang sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Syria tungkol sa paksa ngayong araw. Tungkol sa relasyon sa Israel. Tungkol sa relasyon sa Israel, sa nakaraang 1 kalahating taon, nakatanggap kami ng mga banta mula sa Israel at papapahina sa katatagan ng aming bansa. Nagkaroon ng negosasyon sa tulong ng US. Wala pa kaming resulta, pero umaasa kaming magkakaroon ng payapa at matatag na relasyon sa Israel. Sa panig ng Israel at pati na rin Kasama natin ngayon si Dr. Joel Parker, Research Fellow sa Moshe Dayan Center. Ngayon, Dr. Parker, may pag-asa na para sa maayos at matatag na relasyon sa Israel, yan ay medyo positibong pahayag mula sa Ministrong Panlabas ng Syria. Anong ibig sabihin nito sa intensyon ng Syria ngayon? Sa ngayon, ang estado ng Syria, ang pansamantalang gobyerno ng Syria, kung gusto mong tawagin itong ganon, na siya ring tawag nila sa kanilang sarili, ay sinusubukan na yung pagtibayin ang kanilang kontrol sa buong teritoryo ng Syria. At maganda ang ginagawa nila tungkol dito sa tulong ng mga bansa sa reyon tulad ng Turkey at Qatar at Saudi Arabia, pero pati na rin mula sa Estados Unidos at malinaw na mula sa European Union.
Kaya sa tingin ko, ang ideya na panatilihing tahimik ang hangganan sa Israel ay tiyak na magiging kapakipakinabang para sa kasalukuyang gobyerno sa Damasco. Gustong-gusto nila yon. Panalo yon para sa kanila. At wala akong makikitang dahilan kung bakit hindi gugustuhin ng Israel iyon. Siguro kailangan pa nating maglaan ng kaunting panahon para talagang magkaintindihan tungkol sa issue ng hangganan at ng mga Druze sa Timog. May ilang mga issue pa na hindi pa namin napagkakasunduan. Dr. Parker, manatili ka muna dahil may pag-uusapan pa tayo tungkol sa Syria. Pero bago yon, pakinggan muna natin si Shiri. Maraming issue pang dapat ayusin bago magkarelasyon ang Israel at Syria. Sa tingin mo ba, maaaring maresolba ang mga isyung ito sa ilalim ng bagong pamahalaan? Masaya ako na gusto raw nila ng kapayapaan at tingin ko gusto rin yun ng Israel. Sa tingin ko, ang pagkontrol sa Syria at pagpapatibay ng kapangyarihan ay may kasamang mga gawaing henosidal laban sa mga Druze at Alawit. At dapat itong banggitin sa bawat pagkakataon. At nalulungkot ako na makita ang mga Europeo na ginagawa ito nang hindi tinutugunan ang mga lantad na krimen, mga krimen sa digmaan na pinakakakilakilabot na nangyari sa Syria nitong nakaraang taon. Gayon din, wala ring tunay na paninindigan tungkol sa mga karapatan ng minorya sa Europa. Ibig ko sabihin sana ipaglaban din nila ang mga minorya sa Syria tulad ng sa mga Palestino. Kaya yun ang isang bagay. Sa tingin ko, alam mo, ang pinakamahalagang bagay ay, alam mo, magandang mga pahayag. Tingnan natin na mabuti ang sistema ng edukasyon ng bagong gobyerno na ito, ng bagong rehimen. At makikita mo na napaka-islamistiko, jihadista, talagang problematiko. Mga aklat sa paaralan na laban sa Israel at laban sa mga Hudyo pumapanig sa Hamas. Kaya dapat nating tingnan ang mga katotohanan hindi lang pahayag na pampalubag sa publiko. Sa palagay ko, sapat na ito para sa mga Europeo. Dr. Parker, tungkol sa bagong hakbang ng Unyong Europeo na ibalik ang Syria sa pamamagitan ng ekonomikong kalakalan, ito ba ay simbolikong kilos lang o totoong hakbang sa muling pagbangon? Sa tingin ko, mahalaga ito para sa Syria at Europa dahil nais ng mga Europeo, lalo na ng Alemanya, na maibalik ang ilang refugee mula Syria na dumating noong 2015. Gusto nilang bumalik ang mga ito, alam mo na, sa Syria. Hindi lahat, pero tiyak na yung mga nais bumalik. Nasa 1 milyong Syrian refugees ang nakatira sa Alemanya. At sa tingin ko, gusto nilang mahinahon silang hikayatin na bumalik sa Syria. Kaya tiyak na may interes mula sa panig na yon. Pero ang Syria ay kumikilos na. Kung titingnan ang karahasan nitong nakaraang taon, pababa ang trend. Parang tuloy-tuloy ang pagbaba. Oo, nagkaroon ng matinding karahasan. Ayokong gamitin ang salitang genocide dahil para sa akin, sobra na ang paggamit nito. Nagkaroon ng matinding karahasan laban sa mga minoryang Alawi at Druze, kaya dapat natin itong banggitin. Pero sa tingin ko, dapat ding banggitin na sa buong Syria, bumababa ang karahasan. At sa tingin ko, yun ang gusto makita ng European Union dahil gusto nilang makauwi ang kanilang mga Syrian refugees sa isang ligtas na tahanan. Hindi nila ipapadala ang mga ito sa isang war zone. Para sa akin, may dalawang panig dito. Nais na mga Europeo na makauwi ang mga Syrian refugees sa ligtas na tahanan. At gusto rin ng mga Syrian na ipakita na meron silang ligtas na tahanan na maaaring balikan ng mga refugee. Sa tingin ko, panalo yon sa parehong panig. May palatandaan ba na gusto talagang bumalik ng karamihan sa Syrian refugee sa Syria sa ilalim ng bagong pamahalaan kahit nakabuo na sila ng tahanan at buhay sa Europa sa loob ng mahigit 10 taon? Mahirap sagutin ang tanong na yan dahil may mga grupo ng Syrian refugee na hindi pa talaga nagtagumpay sa Europa. At may mga grupo rin ng Syrian refugee na labis na nagtagumpay. Sa totoo lang, may isang Kurdish Syrian na miyembro, sa tingin ko ay mayor ng isang bayan sa Germany ngayon. Ibig kong sabihin, may mga Syrian talaga na nagtagumpay at sinundan ang landas na ibinigay ng mga Aleman para sa kanila. Natutunan nila ang wikang Aleman, nagtagumpay sila, at meron ding mga hindi gaanong nagtagumpay. Ang problema ay yung mga hindi nagtagumpay, parang hindi rin sila interesado bumalik sa Syria na kaunti lang ang pera at oportunidad. Kaya parang naipit sila sa alanganin.
Salamat Dr. Joel Parker sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English at sa pagbabahagi ng pananaw mo tungkol sa hinaharap ng Syria. Salamat. Balik tayo sa studio, kasama pa rin si Security Analyst Jonathan Rev. Ngayon, pagdating sa bagong pamahalaan ng Syria na sinusubok ang pigilan ng Hezbollah, merong 5 posisyon ang IDF sa kahabaan ng hangganan ng Syria. Makakabuti ba ngayon para sa Syria na hayaan ng IDF kontrole ng mga posisyong ito sa hangganan ng Syria at Lebanon kung susupuin nga ng Syria ang Hezbollah? Maaring oo, pero sa publiko, ito ay isang bagay na hindi kayang sabihin ng Syria. Hindi pwedeng lumantad ang Syria at sabihin, gusto namin ang mga puwersa ng Israel sa aming teritoryo. Kahit na totoo ito, hindi pa rin ito kayang sabihin ng Syria. Totoo na parehong itinuturing ng gobyerno ng Syria at ng Israel na kaaway ang Hezbollah. Sa palagay ko, kung itatanong mo kung sino ang mas hindi gusto ng mga Syrian, kung ang Israel ba o ang Hezbollah, sa tingin ko, Israel pa rin ang mga huguna. Sige, Jonathan Regev, salamat sa iyong ulat.